Praise the Lord. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Nandito na po tayo sa mga ikalawang taga-kronika, 27 hanggang 31. Second Kronika, chapter 27 hanggang chapter 31. Bago po natin pasimulan ang ating pagbabasa, tayo po muna panandali ang manalangin. Glory to God. Mapagpalang Diyos naming Ama, minsan pa inaanyayahan namin ang yung banal na Espiritu na samahan kami sa aming pagbubulay ng mga salita. At ipaunawa mo sa amin ang mga salita mo na tumimo sa aming puso at mananahan kami sapagkat sa iyong salita lamang ito ang tunay na buhay na alay mo sa amin. Dapat namin maunawaan at isa puso ang mga nasusulat sa iyong banal na kasulatan. Bigyan mo rin kami ng isip na matalas para aming matandaan at maunawaan ang aming babasahin sa araw na ito. Pinagkatiwala namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Chapter 27. Si Jotham ay may 25 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 16 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jerusa na anak ni Sadok. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Uzzias. Gayon may hindi siya pumasok sa templo ng Panginoon at ang bayan ay gumawa pa ng kapahamakan. Siya ay nagtayo ng mataas na pintuang daan ng bahay ng Panginoon at sa kuta ng Upel ay nagtayo siya ng marami. Bukod dito'y nagtayo siya ng mga bayan sa lupaing maburol ng Huda at sa mga gubat ay nagtayo siya ng mga palasyo at mga muog. Siya'y nakapaglaban din naman sa hari ng mga anak ni Amon at nanaiglaban sa kanila. At ang mga anak ni Amon ay nagsipagbigay sa kanyang taon ding yaon ng 100 talintong pilak at 10,000 karo ng trigo at 10,000 ng sibada. Gayon ding karami ang ibinayad ng mga anak ni Amon sa kanya sa 2 taon naman at sa 3. Sa gayoy si Jotham ay naging makapangyarihan sapagkat kanyang inayos ang kanyang mga lakad sa harap ng Panginoon niyang Diyos. Ang iba nga sa mga gawa ni Jotham at ang lahat niyang mga pakikidigma at ang kanyang mga lakad narito na nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel at sa Huda. Siya may 25 taon nang siya magpasimulang maghari at nagharing 16 na taon sa Jerusalem. At si Jotham ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa bayan ni David at si Akas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Chapter 28. Si Akas ay may 20 taon nang siya ay magpasimulang maghari at siya ay nagharing 16 na taon sa Jerusalem at hindi siya gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon na gaya ni David na kanyang magulang, kundi siya lumakad sa mga lakad ng mga hari sa Israel at iginawa rin naman ng mga larawang binubo ang mga Baal. Bukod dito ay nagsunog siya ng kamangyan sa libis ng anak ni Hinom at sinunog ang kanyang mga anak sa apoy ayon sa karumaldumal ng mga bansa na mga pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At siya'y naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sa mga burol at sa ilalim ng bawat punong kahoy na sariwa. Kaya't ibinigay ng Panginoon niyang Diyos siya sa kamay ng hari sa Syria at sinaktan nila siya at tumangay sa kanya ng ilang malalaking karamihang bihag at mga dinala sa Damasco. At siya na may nagbigay sa kamay ng hari sa Israel na siyang sumakit sa kanya ng malaking pagpatay. Sapagkat si Pika na anak
ni Remalias ay pumatay sa Huda ng 120,000 sa isang araw. Silang lahat ay mga matapang na lalaki sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. At pinatay si Sikri na makapangyarihang lalaki sa Ephraim, si Maasyas na anak ng hari, at si Akrikam na pinuno sa bahay, at si Elkana na pangalawa ng hari. At ang mga anak ng Israel ay nagsipagdala ng biyag sa kanilang mga kapatid sa 200,000 mga babae, mga anak na lalaki at babae, at nagsipaglabas din ng maraming samsam na mula sa kanila at dinala ang samsam na sa Samaria. Ngunit isang propeta ng Panginoon ay nandoon, ng pangalan ay Ubid, at siya'y lumabas na sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria at sinabi sa kanya, "Narito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang ay nag-init sa Huda, ay ibinigay niya sila sa inyong kamay at inyong pinatay sila sa isang pag-aalab ng loob na umabot hanggang sa langit. At ngayon inyong inakalang pasukuin ng mga anak ni Huda ng Jerusalem na naging pinakaaliping lalaki at babae sa inyo. Wala ba kayong pagsalangsang sa inyong sarili laban sa Panginoon ninyong Diyos? Ngayon, dinggin nga ninyo ako at pabalikin ninyo ang mga bihag na inyong kinuhang biyag sa inyong mga kapatid, sapagkat ang malaking pag-iinit ng Panginoon ay dumarating sa inyo." Nang magkagayoy, ilan sa mga pangulo sa mga anak ni Ephraim, si Azarias na anak ni Johanan, si Berasias na anak ni Mesilemot, at si Ezekias na anak ni Salom, at si Amasa na anak ni Hadalai, ay nagsitayo laban sa kanila nang nanggaling sa pakipagdigma. At sinabi sa kanila, "Huwag kayong magsipagdala ng mga bihag dito, sapagkat inyong inaakala na magdala sa atin ng pagsalangsang laban sa Panginoon, upang idagdag sa ating mga kasalanan at sa ating mga pagsalangsang, sapagkat ang ating pagsalangsang ay malaki at may malaking pag-iinit laban sa Israel." Sa gayo iniwan ng mga lalaking may sakbat ang mga bihag at ang mga samsam sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan. At ang mga lalaking nagsasay sa pangalan ay nagsitindig at kinuha ang mga bihag, at sa samsam ay binihisan ang lahat ng mga hubad sa kanila at dinamtan at sinapatusan at mga pinakain at pinainom at mga hiran ng langis, at dinala ang lahat na mahina sa kanila na nakasakay sa mga asno, at mga dinala sa Jericho na bayan na mga puno ng palma sa kanyang mga kapatid, saka nagsibalik sila sa Samaria. Nang panahong yaoy, nagsugo ang haring Ahaz sa mga hari sa Assyria upang tulungan siya, sapagkat nagsiparon uli ang mga Idomeo at sinaktan ang Huda at dinalang bihag. Nilusob naman ng mga Pilisteo ang mga bayan at mababayang lupain at ang timugan ng Huda, at sinakop ang Bit-Simes at ang Ahalon at sa Diridor at sa ang Suko, pati ang Nayoneon at ang Tima, pati ng mga Nayoneon, ang Gimzo man at ang mga Nayoneon, at sila'y nagsitahan doon. Sapagkat ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil kay Ahaz na hari sa Israel, sapagkat hinubaran ang Huda at sumalangsang na mainam laban sa Panginoon. At si Tiglath-Pilneser na hari sa Assyria ay naparoon sa kanila at ginipit siya, ngunit hindi siya pinalakas. Sapagkat si Ahaz ay kumuha ng bahagi sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at sa mga prinsipe, at ibinigay sa hari sa Assyria, ngunit hindi siya tinulungan. At sa panahon ng kanyang kagipitan ay lalo pa manding sumalangsang siya laban sa Panginoon, ang hari ring itong si Ahaz, sapagkat siya'y naghain sa mga Diyos ng Damasco, na sumakit sa kanya, at sinabi niya, sapagkat tinulungan siya ng mga Diyos ng hari sa Syria,
kaya't ako'y maghain sa kanila upang tulungan nila ako. Ngunit sila ang naging kapahamakan niya at ang buong Israel. At pinisa ni Akas ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos at pinagputol-putol ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos at isinara ang mga pinto ng bahay ng Panginoon at siya'y gumawa sa kanya ng mga dambana sa bawat sulok ng Jerusalem. At sa bawat iba't ibang bayan ng Huda ay gumawa siya ng mga matataas na dako upang pagsunugan ng kamangyan sa mga ibang Diyos at minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. Ang iba nga sa kanyang mga gawa at ang lahat niyang mga lakad ng una at huli, narito nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Huda at Israel. At si Akas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa bayan ng Jerusalem sapagkat hindi nila dinala siya sa mga libingan ng mga hari sa Israel at si Ezekias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Ezekias ay nagpasimulang maghari nang siya'y 25 taon at siya'y naghari sa 29 na taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay si Abia na anak ni Zacarias. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang magulang. Siya'y nagbukas sa unang taon ng kanyang paghari na unang buwan ng mga pinto ng bahay ng Panginoon at mga hinusay. At niyang ipinasok ang mga saserdote at mga Levita at pinisan sila ng maluwang nadako sa silanganan. At sinabi sa kanya, dinggin ninyo ako, ninyong mga Levita, ngayon magpakabanal kayo at italagan ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. Sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisalangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos at pinabayaan siya at itinalikod ang kanyang mga mukha sa tahanan ng Panginoon at nagsitalikod. Kanila ring isinara ang mga pinto ng portiko at pinatay ang mga ilawan at hindi nagsipagsunog ng kamangyan ni nagsipaghandog man ng mga handog na susunugin sa dakong banal sa Diyos ng Israel. Kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Huda at Jerusalem at ibinigay niya sila upang hamakin saan-saan man upang maging katigilan at kasutsutan gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata. Sapagkat narito ang ating mga magulang ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak at ang ating mga anak na lalaki at babae at ang ating asawa ay nangasa pagkabihag dahil dito. Nasa akin ang puso na makipagtipan sa Panginoon sa Diyos ng Israel upang ang kanyang malalaking galit ay maalis sa atin. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsigawa sa kanya at kayo maging kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Nang magkagayon nagsitindig ang mga Levita, si Mahat na anak ni Amasai at si Joel na anak ni Azarias, mga anak na mga Kuatiya at sa mga anak ni Mirari, si Sis na anak ni Abdi, si Azarias na anak ni Jehalilel at sa mga Dirsunita, si Jua na anak ni Zima at si Idin na anak ni Jua. At sa mga anak ni Elisapan, si Simri at si Jehel. At sa mga anak ni Asap, si Zacarias at si Matanias. At sa mga anak ni Herman, si Jehel at si Simi. At sa mga anak ni Giduton, si Simesias at si Uzil. At pinisan nila ang kanilang mga kapatid at ang nagpakabanal at nagsipasok ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bahay ng Panginoon. At ang mga saserdote ay nagsipasok sa pinakaloob ng bahay ng Panginoon upang linisin at inilabas ang lahat ng dumi
na kanilang nasumpungan sa templo ng Panginoon at kinuha ng mga Levita upang ilabas sa batis ng Sidron. Sila nga'y nagpasimula na magpakabanal ng unang araw ng unang buwan at ng ika-8 araw ng buwan ay nagsiparoon sila sa portiko ng Panginoon at kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa 8 araw. At sa ika-16 na araw ng unang buwan ay kanilang niwakasan. Nang magkagayoy kanilang pinasok si Ezekias na hari sa loob ng palasyo ng kanilang sinabi, aming nilinis ang buong bahay ng Panginoon at ang dambana ng handog na susunugin, pati ng lahat ng kasangkapang niyaon at ang dulang ng tinapay na handog, pati ang lahat ng kasangkapan niyaon. Bukod dito'y lahat ng kasangkapan na inihagis ng Haring Akas sa kanyang paghari nang siya'y sumalangsang aming inihanda at inalaga at narito na nga sa harap ng dambana ng Panginoon. Nang magkagayoy si Ezekias na hari ay bumamaaga at pinisan ang mga prinsipe ng bayan at sumampas sa bahay ng Panginoon. At siya'y nagsipagdala ng 7 baka at 7 tupa at 7 kordero at 7 kambing na lalaki at pinakahandog dahil sa kasalanan sa ikagagaling ng kaharian. At ang sangtuaryo ng Huda ay siyang nagutos sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na ihandog ang mga yaon sa dambana ng Panginoon. Sa gayoy, kanilang pinatay ang mga baka at tinanggap ng mga saserdote ang dugo at iniwisik sa dambana at kanilang pinatay ang mga tupa at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana at pinatay rin nila ang mga kordero at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana. At kanilang inilapit ang mga kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan sa harap ng hari at ng kapisanan at ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At ang mga pinatay ng mga saserdote at silang nagsigawa ng isang handog dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga yaon sa ibabaw ng dambana upang itubos sa buong Israel sapagkat inuutos ng hari ng handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan ay gagawin para sa buong Israel. At kanyang inilagay ang mga Levita sa bahay ng Panginoon na may mga simbalo, may mga saltero at may mga alpa ayon sa utos ni David at ni Gad na tagakita ng hari at ni Nathan na propeta sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At ang mga Levita ay nagsitayo na may mga panugtog ni David at ang mga saserdote na may mga pakaka. At si Ezekias ay nagutos na maghandog ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana at ng handog na susunugin ay pasimulan. Ang awit sa Panginoon ay pinasimulan naman at ang mga pakaka pati ang mga panugtog ni David na hari sa Israel. At ang buong kapisanan ay sumamba at ang mga awit ay nagsiawit at ang mga manghihip ng pakaka ay nagsipagpatunog. Lahat ng ito ay ipinagpatuloy hanggang sa ang handog na susunugin ay natapos. At nang sila'y makatapos ng paghandog, ang hari at ang lahat na kaharap na kasama niya ay nagsiyukod at nagsisamba. Bukod dito, inuutos ni Ezekias na hari at ang mga prinsipe sa mga Levita na magsiawit ng mga pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni David at si Asaph na tagakita at sila'y nagsipag-awit ng mga pagpupuri na may kasayahan at kanilang itinango ang kanilang mga ulo at nagsisamba. Nang magkagayoy sumagot si Ezekias at nagsabi, ngayon nagsitalaga kayo sa Panginoon, kayo magsilapit at magdala ng mga hain at mga handog na pasalamat sa bahay ng Panginoon at magdala ng mga hain at ng mga handog na pasalamat. Ang kapisanan at lahat ng may kusang kalooban ay nagsipagdala ng mga handog na susunugin.
At ang bilang ng mga handog na susunugin ay dinala sa kapisanan, 70 baka, 100 tupang lalaki, 200 kordero. Lahat ng mga ito ay pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang mga bagay na itinalaga ay 600 baka at 3,000 tupa. Ngunit ang mga saserdote ay naging kakaunti na ano pat hindi nila malapnusan ang lahat ng mga handog na susunugin. Kaya tinulungan sila ng kanilang mga kapatid na mga Levita hanggang sa natapos ang gawain. At hanggang sa nagpakabanal ang mga Levita at ng mga saserdote, sapagkat ang mga Levita ay matuwid ang puso na nagpapakabanal na higit kaysa mga saserdote. At ang mga handog na susunugin naman ay sagana, pati ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at pati ang mga handog na inumin na ukol sa bawat handog na susunugin. Sa gayoy ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay naayos. At si Ezekias ay nagalak at ang buong bayan dahil sa inhanda ng Diyos ang bayan, sapagkat ang bagay ay biglang nagawa. Chapter 30. At si Ezekias ay nagsugo sa buong Israel at Huda at sumulat ng liham naman sa Ephraim at Manasis, at sila ay nagsiparoon sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem upang ipangilin ang Pasko sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sapagkat ang hari ay nakipagsanggunian at ang kanilang mga prinsipe at ang buong kapisanan sa Jerusalem upang ipangilin ang Pasko sa 2 buwan, sapagkat hindi nila maipangilin sa panahong yaon, sapagkat ang mga saserdote ay hindi nagpakabanal sa sukat na bilang, di nagsisipisan man ang bayan sa Jerusalem. At ang bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng hari at sa buong kapisanan. Sa gayoy itinatag nila ang pasya upang magtanyag sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan, nang sila'y magsiparoon na ipangilin ang Pasko sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, sa Jerusalem, sapagkat hindi nila ipinagdiwang ang malaking bilang sa gayong paraan na gaya ng nakasulat. Sa gayoy, ang mga magdadala ng sulat ay nagsiyaong dala ang sulat mula sa hari at sa kanilang mga prinsipe sa buong Israel at Huda. At ayon sa anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, upang sa'y manumbalik sa nalabi na nakatanan sa inyo na mula sa kamay ng mga hari sa Assyria. At kayo huwag maging gaya ng inyong mga magulang at gaya ng inyong mga kapatid na nagsisipagsalang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na anupat ibinigay niya sila sa pagkapahamak gaya ng inyong nakikita. Ngayon huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuaryo na kanyang itinalagang magpakailanman, at kayo maglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Sapagkat kung ako'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga kasumpong ng habag sa harap nilang nagsisibihag at nagsisibalik sa lupain ito, sapagkat ang Panginoon Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manumbalik sa kanya. Sa gayoy, ang magdadala ng sulat ay magdaan sa bayan at bayan sa lupain ng Ephraim at Manasis hanggang sa Zabulon. Ngunit sila'y tinatawanang mainam at tinutuya sila. Gayon may ang iba sa Aser at sa Manasis at sa Zabulon ay nagpakumbaba at nagsiparoon sa Jerusalem. Sumahuda naman ang kamay ng Diyos upang mapag-isang puso sila upang gawin ang utos ng hari
at ang mga prinsipe sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At nagpupulong sa Jerusalem ang maraming tao upang ipagdiwa ang kapistahan ng tinapay na walang libadura at sa 2 buwan na isang totoong malaking kapisanan. At sila'y nagsitinig at inalis ang mga dambana na nasa Jerusalem at ang lahat ng dambana na ukol sa kamangyan ay inalis nila at kanilang inihagis sa batis ng Sidron. Nang magkagayoy kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa ng 14 ng 2 buwan at ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangapahiya at nagpagabanal at nagdala ng mga handog na susunugin sa bahay ng Panginoon. At sila nagsitayo sa kanyang dako ayon sa kanilang ayos, ayon sa katutusan ni Moises na lalaki ng Diyos. Iniwisik ng mga saserdote ang dugo at kanilang tinanggap sa kamay ng mga Levita. Sapagkat marami sa kapisanan na hindi nagpakabanal, kaya't ang mga Levita ang may katungkulan ng pagpatay sa kordero ng Paskwa na ukol sa bawat isa na hindi malinis upang maitalaga sa Panginoon. Sapagkat isang karamihan sa bayan, sa matuwid bagay marami sa Ephraim at Manases, sa Isakar at sa Zabulon ay hindi napakalinis, gayon may nagsikain sila ng kordero ng Paskwa na hindi gaya ng nasusulat, sapagkat idinalangin sila ni Ezekias na sinasabi, patawarin nawa ng mabuting Panginoon ang bawat isa na naglalagak ng kanyang puso upang hanapin ang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. Bagaman hindi siya nalinis ng ayon sa paglinis sa sangtuaryo. At dininig ng Panginoon si Ezekias at pinagaling ang bayan at ang mga anak ng Israel na nakaharap sa Jerusalem ay nagdiwan ng kapistahan ng tinapay na walang libadura sa 7 araw na may malaking kasayahan at ang mga Levita at ang mga saserdote ay nagsipuri araw-araw sa Panginoon na nagsipag-awit na may matunog na panugtog sa Panginoon. At si Ezekias ay nagsalitang may kagandahang loob sa lahat ng Levita, sa mga matatalino, sa paglilingkod sa Panginoon, na gayon nagsikain sila ng buong kapistahan sa loob ng 7 araw, na naghandog ng mga hain, na mga handog tungkol sa kapayapaan, at nagpahayag ng kasalanan sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. At ang buong kapisanan ay nagsanggunan upang magdiwang ng ibang 7 araw at sila'y nagdiwang ng ibang 7 araw na may kasayahan. Sapagkat si Ezekias na hari sa Huda ay nagbigay sa kapisanan ng pinakahandog na 1,000 baka at 7,000 tupa. At ang mga prinsipe ay nagbigay sa kapisanan ng 1,000 baka at 10,000 tupa, at lubhang maraming bilang ng mga saserdote ay nangagpakabanal. At ang buong kapisanan ng mga Huda, pati at ng mga saserdote at mga Levita, at ang buong kapisanan lumabas sa Israel, at ang mga taga-ibang lupa na nagsilabas sa lupain ng Israel ay inagsitahan sa Huda ay nangagalak. Sa gayon nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem, sapagkat mula sa panahon ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel ay hindi nagkaroon ng gayon sa Jerusalem. Nang magkagayoy ang mga saserdote na mga Levita ay nagsitindig at binasbasan ang bayan, at kanilang tinig ay narinig, at ang kanilang dalangin ay kumilang lang sa kanyang banal na tahanan hanggang sa langit. Chapter 31. Nang magkagayoy ang mga anak, ang lahat ng ito, ang buong Israel nakaharap ay lumabas sa mga bayan ng Huda at pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at ibinuwal ang mga asera at iginaba ang mga matataas na dako at ang mga dambana mula sa buong Huda at Benjamin, sa Ephraim man at sa Manases, hanggang sa kanilang naigibang lahat. Nang magkagayoy ang lahat ng mga anak ng Israel
ay nagsibalik bawat isa'y sa kanyang pag-ari sa kanilang sariling mga bayan. At inihalal ni Ezekias ang mga bahagi ng mga saserdote at ng mga Levita ayon sa kanilang pagkabahagi. Bawat lalaki ay ayon sa kanilang katungkulan. Ang mga saserdote ay gayon din ang mga Levita. Naukol sa mga handog na susunugin at sa mga handog tungkol sa kapayapaan upang magsipangasiwa at upang magpasalamat at upang magpupuri sa mga pintuang daan ng hantungan ng Panginoon. Itinakda naman niya ang bahagi ng hari sa kanyang pag-ari na ukol sa mga handog na susunugin at sa mga tuwid bagay sa mga handog na susunugin sa umaga at sa hapon at ng mga handog na susunugin sa mga sabat at sa mga bagong buwan at sa mga taknang kapistahan na gaya ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Bukod dito, inutusan niya ang bayan na tumatahan sa Jerusalem na ibigay ang pagkain ng mga saserdote at ng mga Levita upang magsitalaga sa kautusan ng Panginoon. At naglabas ng utos ang mga anak ni Israel ay nagbigay na sagana ng mga unang bunga ng trigo at alak at langis at pulot at lahat ng mga bunga ng bukid at ang 10 bahagi ng lahat na mabagay ay dinala nilas na sagana. At ang mga anak ni Israel at Huda ay nagsisitahan sa mga bayan ng Huda. Sila naman ay nagdala ng 10 bahagi ng mga baka at ng mga tupa at ng 10 bahagi ng mga itinalagang bagay na mga itinalaga ng Panginoon nilang Diyos na inilagay ang mga yaon sa bunton ng bunton. Nang 3 buwan ay nagpasimula silang maglagay ng pasimula ng mga bunton at natapos sa 7 buwan. At nang pumaroon si Ezekias at ang mga prinsipe at nakita ang mga bunton, kanilang pinuri ang Panginoon at kanyang bayang Israel. Nang magagayon nagtanong si Ezekias sa mga saserdote at sa mga Levita tungkol sa mga bunton. At si Asarias na punong saserdote sa bahay ni Sadok ay sumagot sa kanya at nagsabi, mula nang magpasimulang magdala ang bayan ng mga alay sa bahay ng Panginoon, kami ay nagsikain at nangabusog kami at lumabis ng sagana sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanilang bayan at ang naiwan ay ang malaking kasaganaang ito. Nang magagayon nagutos si Ezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon at inihanda nila. At kanilang ipinagdalhan ng mga alay at ang mga 10 bahagi at ang mga itinalagang bagay na may pagtatapat at sa mga yaon ay katiwala si Chuanias na Levita at si Simi na kanyang kapatid na siyang 2. At si Jehel at si Asarias at si Nahat at si Asael at si Jerimot at si Jusabad at si Etal at si Ikamias at si Maahat at si Binayas ay mga tagapangasiwa sa kapangyarihan ng kamay ni Chuanias at si Simi na kanyang kapatid ayon sa pagkahalal ni Ezekias na hari at si Asarias na tagapamahala sa bahay ng Diyos. At si Kuri na anak ni Ima na Levita na tagatanod pinto sa silanganan pintuang bayan ay katiwala sa mga kasangkapang handog ng Diyos upang nagbahagi ng mga alay sa Panginoon at ng mga binabalang bagay. At nang makapangyarihan niya si Eden at si Benjamin at si Jesua at si Simasias at si Amarias at si Sikanias sa mga bayan ng mga saserdote sa kanilang takdang katungkulan upang mabigay sa kanilang mga kapatid ng ayon sa mga bahagi, gayon sa malaki na gaya sa maliit. Bukod doon sa nangabilang sa mga talaan ng lahi ng mga lalaki na mula sa 3 taong gulang na patanda sa mga tuwid bagay sa bawat pumapasok sa bahay ng Panginoon
ayon sa kailangan sa bawat araw, na ukol sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi. At silang bilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng mga saserdote ayon sa sangbahayan ng kanyang mga magulang at ang mga Libita mula sa 2 taong gulang na patanda at sa kanilang mga katungkulan ayon sa kanilang mga bahagi. At silang nagbilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi ng lahat nilang mga bata sa kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak na lalaki at babae at sa buong kapisanan, sapagkat sa kanilang takdang katungkulan ay nagpakabanal. Gayon din sa mga anak ni Aaron na mga saserdote na nangasabukiran ng mga nayon ng kanilang mga bayan sa bawat iba't ibang bayan ay mga lalaki na nasaysay sa pangalan upang magbigay ng mga pagkain sa lahat ng lalaki na saserdote at sa lahat na nangabilang ayon sa talaan ng lahi ng mga Libita. At ganito ang ginawa ni Sikeyas sa buong Huda, at siya ay gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon niyang Diyos at sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kaniyang Diyos, at kaniyang ginawa ang buong puso niya at guminhawa. Praise the Lord. Pinagpala ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa mga sandaling pagkakataon na ibinigay mo sa amin para aming pagbulayan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami at akayin mo kami, O Diyos, sa higit pang pagtatapat sa iyong kalooban sa pamamagitan ng mga salita ay na nagpapaalala sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na manahan kami palagi sa iyong kalooban. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Amen.